face. Number 1 is this. Toner. Toner. Gaganyan. Pop, 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 pop. Done. Next is, this is prep. Okay? Magpe-prep ka muna bago ka mag-makeup. Tapos gagamit ka. First is this one. Tapos, pangalawa is ito. So, nakakatulong to magpa-whiten ng skin, uneven skin, tapos pag-close ng pores, para fresh. Alam niyo yan, kailangan nyo mag-prep ng makeup kasi para ma-absorb yung foundation dun sa skin, hindi siya mag-crack, you know, para hindi siya dry. No? Yung iba kasi ayaw mag-ganto, mag-toner muna, tsaka ito, kasi, like, baka magbalat yung skin nyo, hindi siya nakakapagpabalat ng skin. No, pampaklo siya, tsaka para hindi siya dry. Yung iba ayaw kasi malagkit daw, hindi. Kailangan nyo ng oil dun sa face para, yun nga, maganda lapad ng makeup nyo. Okay, for the next step is ito. Kung magamit ako nito, Clear Filter Sun Essence Numbazin. Ayan. Pag binuksan nyo to, color green yan. No, nakaka-correct din ito kasi ng skin, lalo na kapag may red na siya, ganyan. So, naka-apply na ako kanina. So, yun, maglalagay ka all over your face. Then, after that, sorry, ang daming nilalagay After this, maganda rin to kasi sunscreen siya. Also, nakakapagpa-filter din ng face. So, ayun. So, kung kung ang sarap sa face kasi ang lambot ng skin ko. Sobrang lambot niyan. Pero dati, hindi maganda yung texture ng skin ko before. Kasi dati, lagi akong tumatalon sa foundation. No, tumatalon lang ako lagi. Tapos, hindi pa ako naghihilamos ng maayos. Pag tuwing uuwi, ganyan. So, yun. Ngayon, next naman is, wait. Eto. Next is this one. Eto. BYS Face Primer. So, maglalagay ka nito dito. Ito, hindi pa ako naglalagay. After ng mga yon, ng pagkaisa, ito naman yung sunod kong gagawin. Pampakapit ng makeup. Yan. Kasi buong araw ako nag-work, diba? So, ayoko nahuhulas. So, itong mga gamit na nire-recommend ko sa inyo. Nasa inyo naman yan kung gusto nyo gayahin or meron kayong alternative na pwede nyo magamit sa makeup nyo. Pero at least alam nyo yung step by step. First is Numbazin din to Numbazin toner at saka serum. Basta may any kind of skincare, pwede nyo naman gamitin basta hiyang na hiyang yan sa inyo. Ngayon, basta ito ang gamit ko personal is Numbazin toner at saka serum. Yun lang naman. Meron pa nga akong facial wash, ang ganda nun, pero kayo kasi yun nga, yung iba sa inyo alam ko nagre-rejuvenating ganyan, pero yun nga again, hindi siya ganun ka-safe talaga. Sa unang gamit, dalawang gamit pwede, pero kung gagawin mo na siyang maintenance sa face mo, lalo sisirain niya yung barrier ng skin mo. So, I suggest na yung mga mild lang na skincare yung gamitin mo. So, ayun, eto na tayo, diba? Pagkatapos dyan, una kong ginagawa is to do my eyebrow. So, ginawa ko na yung isa. Kung mapapansin nyo, meron ito itong brown, ito wala, gawa yung kilay ko, no? So, ako, ang ginagawa ko, wala munang foundation. Wala munang foundation, ito muna. Tinatop up ko lang yung niya, yung eyebrow ko. So, madali lang naman sundan yan. So, ayun nga. Kaya ako to sinishare, itong makeup routine natin. Kasi, isa din to sa part, kapag may negosyo ka, kailangan mo na magmukha kang presentable sa harapan at sa negosyo mo. Kasi hindi ka employer, lagi niyong tatandaan, CEO kayo ng negosyo nyo. So, you're in the beauty industry, diba? So, dapat alam nyo mag-ayos. Hindi yung tatamad-tamad kayo, pupunta kayo sa client nyo, mukha kayong katulong. Charot. Ganyan. Next, na gagawin ko is magko-concealer na ako. Yan, mas okay pala dito yung cellphone ko eh. So, next step
is, ayan, kunin nyo lang yung pagkasunod-sunod kung paano ako mag-makeup. So, ito ay manipis siya. Diba? Manipis yan. So, ngayon, gagamitan ko siya ng ito talaga yung foundation ko, guys. Ito. BYS Full Coverage Foundation plus Hyaluronic Acid. So, ang ganda nito. Natural beige siya. Kasi yun nga, as you can see, morena ako. So, ito yung gamit ko. Ngayon, meron akong ganito. Ginaganyan ko lang siya. Yan. Tapos, nililinis ko yung eyebrow line ko. Yan. Ganyan siya. O, diba? Ganyan siya linisin. Actually, pwede mo nga itong magamit pag nagkikilay ka eh. Dati, ganito technique ko eh. Pag nagkikilay ako. Ayan. Diba? Para malinis siya. Para pag nalagyan siya ng foundation. Alam niyo itong makeup na to, pwede niyo itong magamit eh kapag meron kayong event para hindi na kayo nagpapa-makeup. Malaking tulong din to. Kasi mahal din ang magpa-makeup. Yung magpapa-makeup kayo, bilhin nyo na lang ng quality na makeup. Ako ganun na ginagawa ko eh. Nung event, hindi na ako nagpapa-makeup kasi binibili ko na lang ng mga mamahalin kong makeup. Kasi dati hindi naman ako mahilig sa pricey na makeup. Pero na-appreciate ko na kasi yung quality nila. Maganda talaga. Okay, pero ayun nga, pag may event ako, share ko lang. Pag may event ako, Estee Lauder yung gamit ko. Pag may event lang ha, mahal to eh. Hindi ko maalala, libo siya eh. 3,000, 4,000 something, mga ganun. Ito siya. Pero kapag everyday lang, ito. Binili ko siya nung event natin. Sabi ko, hindi na ako magpapa-makeup. Magpupundar na lang ako nito. So, ito yun. Tapos, pero pag everyday work ko, ito lang ang gamit ko. Itong sobrang highly recommended ko. Parang same lang sila ng level na yun. So, ito, BYS. Talagang full coverage siya. Pigmented. Pero, ma-appreciate mo siya pag maganda yung skincare mo eh. Yung mayroon kang prep. Kasi, yan ang dahilan kung bakit tayo nahuhula. So, wala kayong prep. Kasi guys, sa age natin, hindi na healthy yung skin. Unlike ng mga bagets na sobrang close yung pores nila, malambot, ganyan. Kahit hindi mag-prep, okay lang. Tayo kasi, sa edad natin, hindi na maganda yung skin. Kasi kakagamit nyo ng Rejuve. Ako dati kasi nag-Rejuve na rin naman din ako. Na-experience ko yung rejuvenating before. Pero yun nga, hindi siya nakaganda. Buti na agapan ko na hindi ko na ipagpatuloy yun. Kasi pinagsabihan na rin ako ng dermatologist kong kaibigan na hindi naman talaga daw maganda ganon. Si Mikay Bayer, dermatologist ko. So, ayan. Kini-clean up ko siya using this brush. Kailangan manipis yung brush mo eh. So, ayan. Okay na? I think okay na yan. So, ayun. Ito ang inuuna ko pag nagme-makeup ako. Yan. Basta kailangan may manipis na. So, okay na yan. Next is, nandito siya. Ngayon, doon na ako magpa-foundation. So, okay. Meron akong ganito. Halimbawa lang. Kasi, di ba, minsan, dati kasi, sobrang dami kong dark spot. Sa lagay nang yan, nag-mild. Pero natigyawat lang ako dito, magkaka-period na ako. Tapos, eto naman, correct ko lang, this is, pag overwork ako, nagsusugat yun dito, kukulang ako sa vitamin. So, yun nga. Gumaling na siya kasi may mga tinitake na akong gamot. So, alam kong nag-worry kayo. So, eto, syempre, hindi natin maiwasan. May a little dark spot here, dito, yan, yan. So, ngayon, eto ang color correct niyan. Diba sa semi-permanent makeup may color correction? So, ito, color correction din siya.
Diba, kung mapapansin nyo, meron siya dyang may pagka-red, green, foundation, tas ganyan. So, ito is, anong brand to? Says Lady lang to, Pro Zone Concealer Palette, High Coverage Color Correction. So, sa Shopee lang to, sobrang mura lang neto. So, ngayon, okay, etong red is nilalagay siya under your eye. Halimbawa, yun, gano'ng kaitim yung ano ko. Pero sige, mag-example lang. Halimbawa, maitim yung dito nyo, may eye bag kayo, nangingitim yung dito nyo. Gagamitan nyo tong red. Tapos, igaganyan nyo. Yan. So, bakit nga ba ginagamitan ng color correct? Ha? Kasi, para maging pantay yung foundation sa inyo. Kasi minsan, 'di ba, syempre ito talaga yung natural skin natin. So pag may mga dark spot, lilitaw pa rin 'yan sa foundation. Kasi 'di ba nga mas angat yung mga ganyan. So yun na nga. Lalo na kapag may itim yung dito. Halimbawa, pag hindi ka naglagay ng correct, sobrang ako kasi hindi maitim yung under eye ko. Ngayon, pag kunyari lang maitim yung dito mo, tapos dinerecho mo sa foundation, magba-violet 'yan. Halata pa rin. So, kailangan magko-correct ka muna ng eto, ng ganyan, gantong-gantong color. Para maganda lapad ng foundation. So, ako may sakit. Pero may maganda na lapad yan. Ngayon, para naman saan yung green? Yung green naman is for this. May mga peklat ka, gaganyanin mo lang yan. Ito, pimple to yan. Yan. Diba? Yan. Okay. So, meron na, no? Ngayon, gagamitan mo naman siya. Mamimili ka kung pag white skin ka ito. Pero kapag hindi ka naman ganun ka, ito na lang. Papatungan mo siya. Kaya to tinawag na pang corrector. Yan, o, diba? Nagpantay na siya. Ganun yung power niyan. Ganyan lang. Doon lang sa mga spots. Ito yung alternative niya sa mga ano. Kapag may mga, halimbawa, kasi pwede nyo rin tong i-business, di ba? Pwede nyo tong i-business. Pag mayroong makeup sa inyo, kailangan ng makeup artist, at least, di ba? Ayan, ganyan siya. Ngayon, close nyo na to. Hindi na to kasali sa eksena. Ngayon, next prep is the foundation. Doon ka na magta-top up ng foundation. Ngayon ako, pagdating sa ginagamit ko, meron akong ganito. Yung sponge kasi, madaling marumihan yan. Kapitin yan ng dirt kasi malagkit siya, 'di ba? So, meron akong reusable na ginagamit ng mga ganito. Well, yan. Malinis to. Kada gamit ko, isa tinatapon ko na. So, ayun. Tapos, kino-close ko siya para hindi siya pasukan ng dumi at alikabok. Anything, mga ganyan. Tapos, meron din akong mga ganito. Disposable ko yan. Sila natapon ko. Kasi, yun nga, dati, may pagkabagra ako noon. Kumbaga, hindi ko naman kasi alam. Yung mga sponge pala, madali pala yan, So, yung sponge ko, ilang araw na siya bago ko siya labhan. Nilalabhan ko kasi nga nagtitipid ako. Kaso, ang cost dun sa face ko is tigyawat. So, tinitigyawat ako, ang dami kong, di ba, yung mga dati kong student na nakita yung face ko pag walang makeup, di ba, parang, lagi nyo akong nare-recommend ng mga skincare. So, yun ang reason din pala. So, yun, again, kailangan malinis yung sponge nyo, make sure that, kasi para hindi kayo, tubuan ng kung ano-ano sa face. So, ngayon, next is, gagamit tayo ng BYS. Ito, marami tong shade na babagay sa inyo. Basta pag pumunta kayo sa department store, sabihin nyo, BYS nga, full coverage foundation. Tapos, gusto ko yung babagay sa tone ko. So, may naman sa inyo, assess naman sa inyo na, ma'am, ito po yung shade na babagay sa inyo. Sabi, basta BYS, no? Yung mga iba walang idea, gamitin nyo to. Pero yung iba na meron namang suki ng foundation na talaga nasubok nyo na, go ahead. Wala namang problema dyan. Pero yun nga, ito yung suggestion ko.
sa mga wala pang idea sa makeup. So, nilalagyan ko lang siya ng ganito. So, tinatanong kung if ever nasa isip niya na pwede naman ng kamay, sure, why not? Pwede naman ng kamay. Pero ako kasi may mga nails ako. So, ayoko siya na aanuhan ng mga yan. So, yun, nilagay ko siya under my eye. So, dinidiinan ko siya para pasok na pasok siya sa pores. Hindi ko siya ginaganon. Huwag niyong kukuskusin kasi kapag kinuskus niyo yung skin niyo, can damage your skin. Okay? Kailangan nyo rin alagaan yung mga face nyo. Ako kasi dati, wala akong idea sa mga ganyan. Kaya sobrang burug-burug yung mukha ko. Actually, ito, umano pa yan. Umayos pa yan. Yan, tap-tap lang. Tap-tap lang. Baon-baon nyo lang. Yan. Lagay ulit kayo, tapos diba? Ganyan lang siya, hindi siya makalat sa kamay. Kasi, mura lang naman to eh, mura lang naman. Parang 300. Yung 300 na yon para good for 1 month na rin. So, it's okay. Araw-araw mo gagamitin. Isang ganito sa isang araw. And parang, marami naman siya eh. Nasa 100 ata eh. So, 3 buwan mo na rin gagamitin. Eh, kesa naman tigyawatin ka, diba? Mahal-mahal ng skincare. Plus, stress ka pa. Tsaka lalo na kalimbawa, pag naisipan yung gawing negosyo to, yung pag-makeup. Kasi, alam nyo, nasa beauty industry na kayo, i-take nyo na yung pwede nyong pagkakitaan, mag-makeup artist kayo. Alam nyo yung pagiging makeup artist, kahit hindi yan mag-training for the experience lang, pwede na eh. Basta laging, yan, ngayon, binabaon yan ha, binabaon. Magkano yung services ng makeup? Siguro mababa na yung 1,000. Imagine, may 1,000 ka sa loob ng 30 minutes, 1 hour. Tapos to, diba? Ayan. Tapos yan. Yun lang. Diba? Ngayon, yung color corrector, siya yung, halimbawa lang talaga may matinding tigyawat at nangingitim-ngitim yung mga skin. Kailangan, mayroon kayong color corrector doon. Kasi magmumukhang violet yung client nyo kapag wala kayong color corrector. This video lang is for, sa mga hindi marunong mag-makeup. Kasi, pansin ko, wala akong alam sa makeup. Girl, aralin mo. Aralin yung mag-makeup. Naku, huwag yung sabihin, hindi ko trip yan. Nagnegosyo ka pa kung hindi mo trip. Diba? Nasa beauty industry kayo eh. Alam nyo ba, kapag halimbawa nagka-client ako, pag may client ako, home service, yan. Mini-make sure ko na naka-makeup ako. Kasi yung makeup ko, na-attract niya yung mga client. Halimbawa, pupunta ako sa home service, naka-makeup ako, Ngayon, imbis na magpapakilay lang sila, dahil naiinganyo sila sa ganda ng, hindi naman sobrang ganda ng mukha ko, pero sa ayos ng mukha ko, nila na, ay, ang sarap pala mag-makeup. Mga ganon. So, alam niyo yun, maganda yung idea na, na nagme-makeup kayo. So, yun, after the foundation, maglo-loose powder kayo para mag-lock siya. Bakit magla-lock? Para, alam niyo yun, malagkit kasi. So, parang lang mag-lock siya at hindi siya maano. So, for the loose powder, ang gamit ko Estee Lauder. Pero, syempre, mahal to, guys. Pang araw-araw lang naman. So, ginagamit ko is ito. Sa TikTok, Dazzle Me, mura lang siya. Ito kasi nasa 3,000 mahigit. Pero, pang event ko lang kasi to. Kaya, medyo sobrang tipid na tipid ako dyan. Pero, ito, pang everyday use is gagamit ka ng ganito. Dazzle Me. Nasa 300 plus lang to. So, ayan. Ganyan lang. Para lang siya mag-lock. Yan. Alternative to, pag bakit Estee Lauder gamit ko? Kasi, na-recommend ni Daphne. Pero in fairness, maganda naman talaga siya. Pero ginagamit ko lang siya sa mga mabibigating events. Kasi hindi na kasi ako na nagpapamakeup eh. Ang makeup artist ko nasa 5,000, mga ganyan. So, parang, syempre, inaano ko na lang na maging practical ng a little bit.
Tapos nagpapa-hairdo na lang ako para gumastos na lang ako ng 1.5. So ako, okay, retouch ko lang ng konti yung eyebrow. So maganda talaga inuuna yung eyebrow, no? Para ano, buhay na buhay siya. Ay, wala, yun na. Yan, medyo nasira ng a little bit. Pero, kailangan kasi malinis yung kilay natin, guys. Gawa ng sa foundation, eh. Kaya kailangan mo pa rin ng konting support ng, ano, ng eyeliner. Ito, ng eyeliner. Yan. Ang kinaganda kapag nagpakilay ka na, no? Ang kinaganda niyan is meron ka ng susundan. So, ayun. Next step is, okay, parang gusto ko siya lagyan ng parang pabuhok-buhok style yung eyebrow ko. So, meron ako nito. Doon. Ito is 2 tips, eyebrow pencil. So, parang mayroon lang siyang stroke yung buhok ko. Nilalagyan ko siya ng ganyan. Patayo-tayo. Yan. Para ayun, para may buhok-buhok yung head part. Ganda kaya nito. Kasi parang ano, hindi siya natatanggal agad. Yun, ganun. So, yun, next level na. As eto na. After this, magpa-foundation naman tayo. So, ang ginagamit kong brush is this one. Yung medyo malambot-lambot siya. Tapos, lagi ko muna siyang pinapahid dito. Para hindi maano yung color. Tapos, ang gamit kong foundation is ito. Multi-palette ng Passion 21. Eyeshadow, blush on, contour. So, all-in-one na siya. So, ayun. Ayan. So, first is gumagamit ako nito. Hindi. Hindi. Ito muna. Pala, sorry naman. Tapos, pagpag. Para hindi siya buo-buo, ilalagay nyo muna yan dito sa outline. Dito sa part na to. Yan. So, anong makeup natin for today? Professional look lang. Ito yung lagi kong ginagawang makeup pag tuwing meron akong client o magtuturo ako. Yan. So, white na siya, no? Dito din naman natin ang white. Konti lang. Okay, ready na tayo. Ngayon, ito siya. Paangat yan eh. So, dito ka muna. Pagpag. Tapos gaganyan. Dito banda. Sa eyelid. Tapos kailangan, i-blend nyo lang ng konti. Yan. Kaya kailangan brushy, yung gantong brush yung gamit nyo. Super blend lang. So, hindi to ma-color, ha. Yan. Next is, ganyan lang siya. Ngayon, next is ito, ma-color na. No? Tapos pagpag. Tapos, ilalagay mo siya dito. Sa eyelid mo ulit. Oops. Ito ulit. So, important sa eyeshadow is blending. Hindi yung parang namumuo-muo. Ngayon, ako, I suggest, pagdating sa pagbe-blend ng eyebrow, pagbe-blend ng eyebrow, kailangan as in talagang sobrang blended. Hindi yung parang namumuo-muo siya. So, ito yun, no? Ito. Next is this one naman. Para maganda yung, ano, yung combination ng eyeshadow later. So, this one. Pataas siya. Next. Dito mo na siya ilalagay banda. Yan, konti lang.
Ang kinaganda sa foundation na to, sobrang pigmented. Tapos madali siyang i-blend. Kaya gusto ko yung Passion 21. At saka, gamit na gamit to ng mga bakla. Ng mga makeup artist na ba. Yan. So, ayan. Maganda siya sa personal. So, yun na nga. Ngayon, nakapag-blend na ako. Mapapansin nyo, ganyan siya. Nakapag-blend na ako. Ang next kong gagamitin is this one. Ito. Pwedeng dark, pwedeng ganyan. Pero ako kasi, medyo kalmado lang yung gusto kong makeup. Pang work to ha, pang work lang. Dito kanya siya nilalagay. Dito. Yan sa dulo na yan. Yan. Tapos huwag madiin. O, tignan nyo, ang ganda ng Tapos huwag madiin, guys. Yan, ito rin. O, diba? Yan, so okay na. Diba? Ang ganda ng blend. Syempre, hindi pa yan tapos. Not finished yet. Next naman, ay, ito na talaga yun. Ito, may nagustuhan akong makeup. Mumurahin lang siya, pero day, ang ganda-ganda nito. Ito. HLLR. True Love brings up everything through alone mirror and shadows, 9 colors. Sa TikTok ko lang ata to. Pigmented siya, girl. So, ito yung glitter, brown. So, yan. Ganyan siya. So, I think ang gagamitin ko is this one. Ito yung favorite ko, actually. Nilalagay ko siya dito kasi may pagka-glitter ito. Tapos, ayun, ang pigmented niya. Mura lang to. Yan. Mura lang siya pang everyday. So, dito ko siya nilalagay. Diyan lang siya sa loob. So, ngayon, ayan na. Ngayon, pag gusto mo ng pink, gusto mo ng mga bagets, ito lang. May pink, may ganyan, may light brown. So, ikaw, bahala ka na. Basta yung setup mo kailangan ganito. O, diba? So, next is, lalagyan mo siya ng brown na may glitter. Ito, sa ibabaw. Tapos, lalagyan mo siya dito. Ayan, para shimmering ka sa harap ng client mo. Diba? Diba? Shimmering dew. Do. Ayan. Diba? Shimmering lang. So, ngayon, next level naman tayo is sa eyeliner. Ito. Wait. Eyeliner to ha. Sa TikTok ko lang din to siya nabili. And, goods. Okay naman siya. Pwede ito na lang. Parehas naman sila maganda. So, ito is Zecia. Ganda nito, guys. Sobrang pigmented din. Ayan. Pagdating sa eyeliner,
Diba pag may eyeliner, may katahimikan. Kasi baka mag-ano siya. Wala, magpas. Yan. Hindi pa smile. Yan. Tapos, makapal ako mag-eyeliner kasi naglalashes ako. May chismis. Ayun yung chismis. Ay. Wala naman. Yan. Bulak-bulak lang. Ay, ano. Yan. Diba? Diba? Ang galing. Wait lang. So, yan. Okay na yung mata ko. Sa kabila namang side. Yan, ganyan ako mag-eyeliner. So, kung gusto nyo gumaling sa eyeliner, marami namang ibang tutorial dyan na pwede nyo pang pag-aralan ang paggawa ng eyeliner. So, ayan. So, ako kasi, addict ako sa eyeliner. Matagal ko na kasi siyang ginagawa. So, abisado ko na siya. Mahilig talaga ako sa ganyan. Yung iba, ayaw ng eyeliner. Pero okay lang yon, buhay nyo yan. Charot. So, next is, for the eyelashes, ang ginagamit ko is Emlen Diary. Sobrang ganda nito. This is perfect. Tapos yung ikakabit mo sa lashes line. So, sa Emlen Diary, guys. Meron siyang ganito, meron siyang ganyan. So, ito yung lash band na ilalagay sa lashes para dumikit siya. Ito naman is removal. Pagkatapos mong gamitin yung lashes mo sa buong araw, itatanggalin mo siya, ibabalik. Kasi nagagamit siya ulit. So, pwede mo siyang ibalik dito. So, don't worry. Magkano to? Nasa 400, 500 something. Kasama na yung mga ganito. So, kapag halimbawa, ubus na yung lashes mo, kahit lashes mo na yung bilin mo, kasi matagal naman to maubos. So, balik na tayo sa lash band. Parang nagmamaskara ka lang, ha. Yan. Tapos, igaganyan mo. Pataas. Ngayon, kapag masyadong mahaba yung lashes mo, ako kasi maiksi lang, kaya hindi ko na kailangan ng curler. Pero pag sobrang haba ng lashes, natural lashes mo, gumamit ka na ng curler. So, if ever may question sa inyo, na, pwede ba yan sa mga may lashes na, ganyan-ganyan, kayo bahala, pero for me is, parang hindi siya okay. Baka kasi, masira yung natural, yung mga extension nyo. So, ayun, isa-isahin nyo lang siya gamitin. Ako kasi ginagamit ko na kasi dito,
yung mga gamit na. So, actually, medyo ang dami ng bawas, diba? May ele-elera kasi yan dyan. So, gagamitin mo lang yung una, pangalawa, pangatlo, ganyan. Pero, actually, kahit alin naman dyan, kasi almost same size lang naman sila. Pero, may mga unahan dyan na may pang inner na D10, 11 lang yung haba. So, yun yung pang inner. Tapos, eto, ilalagay lang siya sa ilalim. Done. Done. Ganun lang siya kadali. Diba? Done. Sobrang dali lang yan gamitin. Pailalim lang. Oh, tapos na. Done. Diba? Tapos, ipasok mo na lang siya ulit. I-ganyan-ganyan mo. I-up mo siya. Para umangat. Angat. Push up. Para kapit na kapit yung collar. Yun. O, diba? Ganun lang siya. So, inaano niya kung mabigat. Hindi siya mabigat. Sobrang gaan lang. I-push up niyo lang siya ng ganyan. Wala siya. Wala. Sobrang natural lang na ito. Hindi siya masakit sa mata. O, yan. Komportable nga ako. Diba? So, ngayon, punta naman tayo sa kabilang side. Ayan, igaganyan nyo. Up, parang nagla-lashes curl lang. Ay, la-lashes curl. Nagmamaskara lang. Ito maliliit. Up. Up. Ayan. Ganyan. Tapos, ayan. Kuha ka ulit ng maliit. Tapos, pailalim pailalim. Hindi sa ibabaw, pailalim. Diba? Madali lang dumikit yan, guys. So, ginagamit ko rin to kapag nagme-makeup ako sa mga event. Pang isang uses lang to nasa iyo kung gusto mong patagalin. Di wag ka maligo. Charot. Kasi kahit pa paano natatanggal din naman to. Hindi naman to katulad ng lashes talaga na matagal siyang gamitin. And kung nakakapalan kayo sa kung nalalakihan kayo, masyado siyang obvious. Sa TikTok, yung Emlen Diary, marami doon na kahit anong style na gusto mo natural lang, gusto mo pang daytime lang, yung parang sobrang natural lang niya. Ayan, tapos na ako. Kasi iangat ko siya. Maraming klase ng lashes doon na gusto mo, na matitripan mo. Kasi ako, ito yung trip ko. Yung mga makakapal talaga. Pwede mo siyang ganyanin para pasok na pasok yung dikit niya. Yan. Diba? Meron na akong lashes. So, okay. So, tapos na ako dito. Ngayon, proceed na ako sa under the eye. Yan. Proceed na ako sa under the eye, no? Dito naman. Para buhay na buhay siya. But, before that, gagamit muna ulit ako ng foundation. Lalagay ko siya dito. Konti lang. Tapos, ilalagay ko siya dito. Yan. Lalagay ko siya dyan. Yeah, maganda to eh. Alam niyo yan, hindi narurumihan yung mga... Tsaka maganda tong panlapat ng ano nyo. Makeup nyo. Diba? Panalo. So, next naman is this one, yung brushes niya yan. No? Of course, ilalak ko muna to. Kuhanin ko muna yung loose powder ko. Ilalak ko muna yan. Lock ko muna. Alam niyo, pag wala kayong ginagawa, pwede niyo itong sabayan ng play, habang, step by step. Sabay, parang sinasabayan ko kayong mag-makeup at home. No? Para matuto kayo. So, ngayon, ano yung unang gagawin for the under the eye? Mag-start ka dito sa red. Or pwedeng ito, pwedeng ito. Sige, ito na lang. Ganyan.
Ilalagay mo siya dito. So, kung wala kang brush na to, bahala ka. Charot. Basta manipis lang, gawan mo na lang ng paraan. Basta manipis lang na pwede siya dito. Yan, tapos dito. O, diba? Atake, mama. So, next is, syempre gumamit ka ng parang red. Gagamit ka naman ng dark. So, ano yung dark? Pwedeng ito. Just dito. Panalo. Dito lang. Dito lang sa dulo. Panalo. So, eto na. May gagawin ako dyan. Kaya mabibigla. So, meron din ditong ganito. Pang light siya. Dito siya nilalagay. Oh, diba? Lighter. Pero yun na nga. Hanggang dyan lang yan. May gagawin pa ako. Para saan ba ito? Wait lang ha. Saan ito? Okay, never mind that. So, ayun, may nilalagay ako dyan na parang ito yung dark. Ito, yung pang contour. Ganito, oh. Parang gumagawa ako ng eye bag. Pero nasa sa inyo yan kung gusto nyo itong gayahin. Ako kasi trip ko lang to. And bagay siya sa akin. Ayan. Yan. There's more. Hindi lang yan ganyan. Hindi siya for the eye bag lang. Meron akong white na to. Gamit na gamit. Tapos lalagyan mo yung loob. Diba? May purpose yan. Kala nyo eye bagan lang yan. Hindi. Dito ilalagay yung kumbaga dito sa ilalim yung eye bag. Tapos dito naman sa taas niya yung color white. Ganon! Tapos ilagay mo rin dito para blended. Ganyan. Next! Next na tayo. Nose line. So, sa nose line naman, anong gagamitin natin? Itong brush na to. Sa nose line naman, ito na, ang gamit ko ito. Pagdating sa nose line, pang contour din. Lalagay ko siya dito, sa gilid, yan. Ito na lang matangos na ilong ko. So, yan. 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 So, ganyan siya. Yun. Diba? So, may nose line na ako. Tapos, ito. Ganda nga itong palette na to. Sobra. Gamit na gamit ko to araw-araw. Kahit yung mga, yung ibang mga makeup artist. Kahit pag nagme-makeup ako, gamit na gamit ko siya. Yan, nose line na. No? Okay. So, for the blush on naman tayo. Yan, okay na ako sa nose line. For the blush on naman is this one. She Glam. She Glam, sobrang ganda nito. The best. So, meron akong sponge for my blush on. Nilalagay ko naman siya. Ayan siya, oh. Tapos ginaganan. 1, 2, 3. That's it. So, yung iba ginaganyan, pero ako ito kasi ginaganyan ko siya. Dahil ayoko nga narurumihan yung kamay ko.
Kasi may nails gusto ko kain, diba? Ayan. Oh, diba? Ganda yan. Sobrang pigmented din neto. Mura pa. Ito nga, bili ko. Ito. Bili ko dito, 1,000. Hindi ko naman ginagamit. Ginagamit ko siya kapag may mga bagets. Ako nga client. Kasi nagme-makeup din talaga ako sa clinic ko. Lalo na yung mga students ko, ganyan. Ginagamit ko yun kapag mestiza. So, ito. 1, 2, 3. Yan. Yan. Ay! Tumalon kang bakla. Yan. So, ayan na. May blushy na ako. 1, 2, 3. Gayahin nyo lang yan. Tapos, ganyan nyo. Diba? O, isa pa. Medyo maputla pa yan. Dami ko ba maglagay? Kasi ano, konti lang siya. So, ayun o, tatansyahin nyo lang naman yan. Diba ang ganda ng foundation ng BYS? BYS. Yung full coverage yan. Ayan. Gandang-ganda talaga ako sa ano na yan. Sa blush on na yan. Promise. Ang ganda niya. Yan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ganyan lang yan. So, okay na. Next is contour. Girls, contour. Ito yung pang contour ko. Magkaiba yan na. Ito yung brush na to for this one. Itong brush na to for contour. May shape kasi siya eh. Ayan o. Tapos, ito naman for blush on. Diba? Kailangan aralin nyo yung mga brushes nyo. Kasi ito naman pang highlighter. Parang pang dito siya. Ganyan. So, gagamit muna tayo ng ganito. So, paano ang contour? Ito na. Sa contour, ang ginagamit ko is ito. Yung gitna. Tap, tap, tap. Ganon. Tap, tap. Tapos, pagpag. Teka lang. Yan. Ah, pumayat. Diba? Blend lang ng konti. Diba? Pumayat siya. The power of contour. Pagpag. Ito. Oh, pumayat. Kaya huwag niyong nilalang lang ang ang makeup, girls. Pumayat. Ayan, okay na ako dyan. Yan lang yung contour ko kasi gusto ko lang naman magkaroon ng flat yung dito ko. So, okay na ako dyan. So, for the last, itong highlighter. Yung highlighter ko. Well, actually, ginagamit ko lang tong brush na to. Hala dyan. For the highlighter. Yan. Gamit na gamit to, girls. Bilhin nyo yan. Diba? Ngayon, next kong gagawin is ano ko na siya, ilulus. So, gagamit na ako nito ha. Actually, madalas ko kasi siyang gamit, gandang-ganda ako. Pero yun nga, may kamahalan siya eh. So, you know, this is not for everyday actually. Well, minsan nasa mood lang ako. Pero mostly, kapag budget meal lang, ito gamitin nyo. Dazzle Me. Maraming shades to. So, pag maputi ka, gamitin mo yung tone na para sa'yo. Pero kung morena ka like me, gumamit ka lang ng tone na para sa akin. Like, natural beige, o kaya natural, ganyan. Or pag acidic ka, kailangan mas ahead yung color. Like, pag, kunyari, acidic ako, dapat, hindi na ako magna-natural beige, which is, yun yung kapantay ng level ng skin ko. Pero dahil acidic ako, natural na ang gamit ko. Gets nyo? Ganon. Natural kasi yan eh. Yung natural, tas meron, may sobrang puti, natural yung nasa middle, tas merong parang natural beige, mga ganyan. Yun yung tone ko. Pero dahil acidic ako, doon ako sa natural. Lagi akong ganon. Kasi, siya eh, pag acidic ka,
maganda yung makeup mo ngayon. Maya-maya, pag pinagpawisan ka na, nagda-darken na kasi siya. So, kailangan mo ng pag-acidic ka, mas ahead yung color. So, ito yung Estee Lauder. Ito yung kinaganda dyan. So, gumagamit ako ng pop. Wala pa akong lipstick pero yun nga, nilalak ko pa kasi. Tapos, ito. Bakit ko to gusto? Kasi may glitter kasi siya sa personal, may glitter kasi siya. So, kaya ko siya nagustuhan. Yung meron din akong makeup na eto. Maganda rin to, pero mas mahal yung pero maganda din siya. So, ayun, for the lipstick na tayo. For the lipstick naman, I suggest kapag professional look ang aura mo, gumamit ka lang ng lighter color. Wait. Ito yung gamit kong mga lipstick, girls. Yan. Ito. Puro to Maybelline. Ganda kasi naman talaga yung Maybelline. Pang everyday use, ha? Pang everyday use kasi ang gamit ko kapag may mga event naman ako, actually, yung Kiko Milano. Yung Kiko Milano, pati nga mga concealer ko, lipstick ko, Kiko Milano talaga. Pero ginagamit ko lang siya pag may event ako. Pero pag everyday use, ginagamit ko ito. Yan ang ginagamit ko. So, ito yung Kiko Milano ko. So, tinatabi ko lang siya dito kasi, again, ginagamit ko lang siya pag may mga events. Pero, ito, actually, mostly ko ginagamit is this one. Yan. Tapos, ito munang shade na to. No. This shade muna, itong dalawa na to. Itong shade na muna, tong may dark, kaya nilalagay ko muna siya dyan. Kalat ko. Okay na yun. Yan. Kalat ko siya. Yan. Tingnan nyo. Ito. Lagyan nyo lang yan. Ganyan lang. Tapos, gagamitan nyo to. Sa ibabaw. Britney. Bratz. Charot. So, yun. Ito lang yung shade na gusto ko. Pero, nasa inyo na yan kung anong gusto nyo shades na gusto nyo. Buhay nyo yan. Charot. So, for the hair na tayo, no. So, mostly, ginagawa ko is clean look lang. So, hanapin lang natin yung mga kailangan ko. For the hair naman tayo, ginagamit ko yung ito ang ginagamit ko. Brow soap siya. Ayan, sa TikTok ko lang din siya nagamit. So, ginagamit ko siya sa mga baby hair ko. Ngayon, also, meron din akong ganyan. Ginagamit ko naman siya dito. So, for today's atake is naka-pony lang ako. Pero yun nga, gusto ko yung clean look na ponytail. So, una, inaakyat ko muna yung buhok ko. Aakyatin muna natin siya ng ganyan. Ng ganyan. Make sure na tuyo na yung buhok mo pag ginawa nyo to. Kasi masakit sa ulo kapag. So, clean look lang. So, ngayon, pag nag-ipit kayo ng ganyan, mapapansin nyo yun, no? Hindi siya maganda tignan. So, itong tali ko, eme-emerald lang na. Kasi, uunahin ko muna yung baby hair ko dito. So, paano ko siya ginagawa? Daming eme ng ano, no? Pagiging babae natin, maraming emerald. So, ayan. Yan. Tapos, gaganyanin mo. Tapos, up. Tapos, ito, baba ng paganyan. Tapos, oh, parang ganon. Sun. Yan. Hawakan mo siya dyan. Para clean lang ang atake. Up. Baba. Yan. Ganun lang siya.
dito na lang tayo. Diba gamit na gamit ko yun. Kasi ang init ng panahon ngayon, kaya lagi akong nakaipit. Oh. Tapos baba, 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 up. Baba, baba. Baba, baba. Oh. Baba ulit, baba. Tapos up. Gagamitin niyo yung brush. Ayan. So, ayan. Ganyan siya. Wala, clean lang. Clean lang siya. Ang atake niya, clean. Clean look. Ayan. Diba? Tapos ngayon, tsaka ako siya iipitin na. Oops. Oh, push up. Dapat mataas yung. Tignan niyo, ayan o, chismis. Up, naka-up na siya, no? Again, ulitin mo, ganyan. Para walang chismis, tas baba. Baba muna to. Yan. Yan. Oh, diba? Ayan, ganyan siya. So, next kong gagawin, gusto ko lang clean look. Kasi maganda siya sa personal kapag malinis siya. Tapos, i-up ko to. Tapos, i-gaganyan ko. I-hairpin ko yung both side. Tapos, maganda yan. Nalagyan niya ng earrings. Ganyan. Diba? Ganda. Tapos, naka-coat kayo. Clean look lang. Yan. Kasi yung init eh. Ano yun? So, lagi akong nakaipit. Pero kapag may mga event ako yan, naka-ano naman ako. Tapos naka-coat ako. Ganda naman siya tignan. Malinis siya. Professional lang. Yun. So, ngayon, ito naman, para saan naman to? Halimbawa, may taas-taas yung dito nyo. Pwede nyo tong gamitin. Ay, shucks. Yan. Tapos, mayroon yung gel dyan. Up, huwag masyado. Tapos, ilalagay nyo siya dyan. O, diba? E di, walang sabit. Super clean lang ang look mo talaga. Tapos, dito sa ilalim. Yan. Para walang sabit. So, ngayon, ayusin ko na ulit siya. Actually, obsessed ako sa meron pa akong ganito. Ginaganyan ko pa yan. Para wala talagang malinis talaga siya. Diba? Clean lang. Tapos, ipit na. Tapos, pasok na ako sa work. So, ayun lang for today's, guys. Last. Na ituturo ko pa sa inyo. Is eto. Tapos, ganyan lang yung atake ko. Wala, meron akong sabit dito. Pag may mga ganyan, ito lang yan. Oops. Yan, ganun lang. Diba? Sobrang ano na lang ang panahon ngayon. Marami ng alternative na sagot sa chismis. Okay na. So, balik na tayo dito. So, yun. Okay. Ano nga ba yun? Eto. For the finale, ito yung setting spray ko. Sobrang ganda nito kasi, ano siya, ano to FS Hydrating Spray, Primer, and Makeup Setting Spray in one. So, maganda to gamitin sa makeup kapag para hindi ka mahulas. Like, halimbawa, sobrang init, ganyan. So, ito yung gagamitin mo para hindi ka mahulas. Spray mo lang yan siya. And, ready to go. So, okay na.
Pero parang feeling ko hindi ko natamaan tong area na to. Kasi ayoko mahula. Sayang ang makeup. Hindi mo ilang oras kong ginawa to. Diba? So, ayun lang. Sana nakatulong sa inyo, sa mga gustong magsimula na matuto mag-makeup. So, again, ito pa pala, hindi ko pa pala na-flex. Yung hairpin ko, magandang klase yan. Nabili ko rin siya sa TikTok. So, matigas siya. Kesa yung mumurahing hairpin dyan sa tabi-tabi. So, bumili na lang kayo ng magandang quality ng hairpin. So, again, yung mga, kung gusto nyo, may tanong kayo sa mga gamit ko, or kung gusto nyo picturean ko yung mga yan, pwede ko naman gawin yun, and then share ko sa inyo kung saan ko nabibili yung mga nagagamit ko. So, ayun lang for today. Maraming salamat sa inyo. And sana ma-i-apply nyo sa sarili nyo paano kayo mag-makeup. Kasi ngayon nga, again, kailangan natin siya sa business na magmukha tayong presentable pag haharap tayo sa client natin. Kasi, sa atin magsisimula yung inspiration nila. Paano magmukhang maganda. Paano ma-boost yung confidence nila. So, it's not about the body size. It's all about how you, kasi yung first appearance mo, yun yung maglalast sa client. You know, yung respeto, manggagaling yan kung how you represent yourself. 'Di ba? Yung respeto ng mga clients natin. Kaya siguro tayo binabarat kasi mukha tayong katulong. Kaya tayo binabarat kasi mukha tayong ganyan. Mas, you know, so ngayon, kapag nakita nila na presentable yung mukha mo, maayos ka, magaling ka mag-makeup, you know, yung trust nila, magigain mo. Maano nila na, ay, dito ako magpapaganda kasi ang galing na makeup artist nung artist ko. So, you know, kailangan nyo tulungan yung sarili nyo na makuha yung tiwala ng mga tao. Kailangan nyo turuan yung sarili nyo mag-makeup, mag-ayos ng buhok, pwede din mag-ayos ng pananamit nyo, anong style ang gusto nyo, ganyan. So, kayo yan, bahala kayo. Marami namang madaling matutong mag-makeup kung gugustuhin nyo lang. So, ayun lang for today. Maraming salamat at sana may natutunan kayo. Bye!